Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy roses ang alimoyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa tong liham na umaasang mata mong mapabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y hilikawan na yan lang nakadama ng wagas na pagkamahal. Sa kahariang Berbanya, isang malubhang sakit ang dumapo sa mahal na hari na si Haring Fernando. Ang tanging lunas lamang sa kanyang sakit ay ang mahiwagang awit ng Ibong Adarna. Mahal na hari at mahal na reyna, ikinalulungkot ko pong ibalita na lahat ng aking mga gamot ay walang bisa sa ating mahal na hari. At ang tanging magpapagaling lang po sa kanya ay ang awit ng mahiwagang Ibong Adarna na nagmumula sa bundok Tabor. Sa kanilang pag-uusap, sila'y nagpasya ng unang maglalakbay. Mga anak, sino sa inyo ang handang maglakbay upang hanapin ang Ibong Adarna? Ako ang pinakapanganay sa aming magkakapatid, kaya dapat ako ang maglakbay sa bundok Tabor. Ako rin ina, ako ay susunod sa iyo, Ina Pedro. Ako rin para sa ikakabuti ng aking ama. Napagpasyahan niyang si Don Pedro ang unang maglalakbay. Anak, may konti ka bang pagkain o kaya naman inumin? Wala. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya ang matandang ermitanyo. Nanghingi ito ng tinapay pero hindi niya ito binigyan sabagkat sinaktan niya pa ito. Pagdating niya sa bundok Tabor, siya ay nakatulog dahil na rin sa awit ng Ibong Adarna. At sa kasawiang palad, siya ay napatakan ng dumi nito at naging batong buhay. At ang pangalawa namang pinadala ay si Don Diego. Ganon din ang nangyari sa kanya, nakatulog din siya at naging batong buhay dahil sa awit ng Ibong Adarna. Anak, meron ka bang konting pagkain o kaya naman inumin? Opo, eto po. Maraming salamat. Saan ka ba pupunta? Pupunta po ako sa bundok Tabor para kunin ang Ibong Adarna. Anak, sandali lang. Dahil sa iyong kabutihan, gagantimpalaan kita ng gintong lubid para mas madali mong mahuli ang Ibong Adarna. At ang huling naglakbay ay si Don Juan. Dahil sa kanyang kabutihan, binigyan siya ng gamit ng ermitanyo na pwede niyang gamitin sa panghuli sa Ibong Adarna. Pagdating niya sa bundok Tabor sa puno ng Piedras Platas, nakita niya ang kanyang mga kapatid na naging batong buhay. Tinulungan niya ito at ginamit niya ang mga kagamitan na binigay ng ermitanyo upang madali niyang mahuli ang Ibong Adarna. Basta ang kapatid, hindi dapat ikaw ang nakuha ng Ibong Adarna. Nakaisip naman si Don Pedro ng plano na pagtaksilan ang kanilang kapatid. Anak, anong nangyari sa'yo? Ano bang nangyari sa'yo? Anak, teka lang, di ka ba masyadong magaling? Nakita naman ng ermitanyo si Don Juan at agad niya itong tinulungan. Pagkatapos silang pagtaksilan si Don Juan, agad naman nilang itinakas ang Ibong Adarna upang ibalik sa Berbanya. Ina, nahuli na namin ang Ibong Adarna. Bakit hindi naman siya umaawit? At nasa ninyong nakababatang kapatid?
Sa kasamaang palad, hindi umawit ang ibong Adarna dahil hindi naman sila ang tunay na nakahuli dito. Ina, dito ako. Nagulat ang magkakapatid sa pagbabalik ni Don Juan sa Berbanya. Sa pagbalik ni Don Juan sa Berbanya, sakalang kumanta ang ibong Adarna. Tangan! Hindi naman kayo na tunay na nanghuli sa ibong Adarna! Nang malaman ng hari na hindi si Don Pedro at Don Diego ang nakahuli sa ibong Adarna, ito'y nagalit at itinulak ang dalawa. Pagkatapos noon, pinatawad naman ni Don Juan si Don Pedro at Don Diego sa kanilang masamang ginawa sa kanya. Tunay nga na lagi ang kabutihan ang nagwawagi sa kasamaan.